everyone. This is segment 13. This is about digraphs. Ito yung digraphs.com sa gallery. Ang digraphs dito ay divided into ilang sections rin. Una ay ang annotations. Annotations, merong dynamic annotations demo. Pwede nating ma-edit in JS Fiddle. Click any point to add an annotation to it or click add annotation. Pwede na natin siyang matouch or ma-hover yung ating mouse sa lines and magkakaroon ito ng mga points. Makikita natin yung as we move the cursor, yung parabola and wave na line numbering dito sa graph. Next, time series drawing demo. Pwedeng dito mag-drawing gamit ang pencil kung anong gustong graph. Then, pwede natin siyang ma-zoom in, ma-zoom out. Plus, pwede tayong gumamit ng eraser. Pwede din natin siyang ma-edit. Sa HTML, ito yung kanyang pinaka-code. Sa JavaScript, okay. Sa JavaScript, ito. Pwede natin siyang ma-copy. Ma-click ang OK. Sa CSS, pwede rin, okay. Dynamic update. Dynamic update, HTML code. HTML, okay. JavaScript, pwede rin siya. Pwede siyang ma-copy. Click OK. Then, ito yung pinaka-illustration or yung pinaka-line graph. We can also hover our mouse dito, ma-adjust from left to right ang ating line. Yan. Pwede ka ding mag-edit dito, like kung anong number ang pwede. Test. The test is modeled after a high charts test. High charts test. Yung mga high charts demos. Merong line charts, area charts, column and bar charts, pie charts, scatter and bubble charts, combination, style, mode, CSS styling, accessibility, audio charts, dynamic charts, 3D charts, gauges, heat and tree maps, trees and networks, more chart types. Madami yan sa highcharts.com. Pwedeng mag-save sa folder ng mga collection ng charts. Kung saan natatabi yung mga charts natin or ang pwedeng pangalanan ng analysis, data analysis, pwede mo siyang ilagay doon. Let's say yung highcharts.com. Tapos pwedeng allow all cookies. Ayan yung mga different line charts. Pag click natin, makikita natin yung mga charts. Ito yung line charts. For example, yung US solar employment growth, may source naman naka-indicate, and yung mga legends niya, line graph, there. Ito yung SP light with symbols. Pag chinek natin as we run along the lines, may makikita tayo kung ano yung mga pangalan per point kapag karating natin doon. Ito naman ang monthly average temperature. Yan. Tapos with data labels. With data labels, pwede siyang mag-all demos, may line charts, tapos with data charts. Yan. Pag pinindot natin, makikita pa natin yung pinaka-kinds ng specific data labels na yun. Ayun. Tapos, pag-hinover natin dito, chart context menu. Pwede natin i-view full screen. Yan. View full screen. Pag gusto natin makikita sa buong ating laptop, pwede namang ma-print chart, exit from full screen. Then, print chart,
aanyo siya into PDF file na format, pwede mo siyang ma-print. Na dyan, yung gustong layout and all. So, i-cancel ko muna. Pagkatapos, pwede mo siyang i-download as PNG image, JPEG image, SVG vector image, pwede rin. Download CSV, XLS, view data table. Ayan, bukod dun sa illustration, pwede rin nating ma-view yung pinaka-data niya, data dito, na naka-table or naka-chart. Yun. So, pwede nating ma-view code. Ma-view code, yung ginamit na code na na-program dito. Data retrieved, nandiyan. Tapos yung high charts, pinaka nandito. I-scroll down, scroll up lang natin. Ito yung dark shade portion or naka-shade na portion dito sa image. Pwede i-hide code natin. O ito din, pwede nating copied code, copied nakalagay. Ito sa code pen.iopen, pwede rin natin siyang ma-access. Nandito na yung mga naka-divided na to sa mga kanya-kanya nilang application. HTML, CSS, JS, ayan. Ganda. And then dito rin sa gitna, pwede mo na siyang ma-scroll up, ma-scroll down. Meron pa siyang mga tool icons dito sa upper part portion. Nakalagay dito, format HTML. Gusto mong i-format, pwede mo siyang i-edit. Format HTML, or gusto mo naman siyang i-analyze. Analyze, and maximize HTML editor, minimize HTML editor. Ganun din sa CSS, parehas lang sila ng options. Pati din sa JavaScript. Nandito yung format JavaScript, analyze JavaScript, maximize JavaScript editor, minimize JavaScript editor. Ayun. Pwedeng mag-login, mag-sign up, pero pwede na siyang ma-edit or makopya yung codes dito. Then sa baba, nandito yung pinaka-illustration. So, pag tayo ay babalik sa pinaka line charts natin nung una, nandito, pwede pa nating i-roam around yung ating interface sa mga patungkol sa mga iba't iba pang mga graphs. Aside doon sa spline with inverted axis, logarithmic axis, meron pa yung line chart with custom, entrance, animation. May mga demos rin. Ito naman yung mga sources, yung mga legends. Meron ding Ajax loaded data, clickable points. Clickable points kasi pwede nating maklik yung points at kapag click natin, lalabas yung kung ano yung information niya, lalo na yung kanyang date, kung kailan ito nangyari. Yung information. Mag-load naman siya dynamically. Ito with annotations na format. Natin na-click natin lahat. Ito nag-automatic with annotations. Ito yung pinaka-title ng illustration. Parehas din sa iba na feature niya. Meron siyang feature dito. Pwede natin siyang ma-click. Doon. Pag gusto natin i-view all demos, double click or one click, magre-reload. Ayun din, dun pa rin sa same route. Aside doon sa ating line graph, sumunod na rin yung ating pie charts. Tawag din dito ay core library. Pwede natin siyang i-previews or i-next ay parang gusto natin ay naka-view in full screen. Tapos dito
Yan yung population.